Kamusta po? Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. At tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po'y magumpisa na. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senadora Amy Marcos sa isa pong interview ni Banat Bay noong nakaraang araw po. At dito po ay umamin po siya. Meron po siyang pag-amin lalong-lalo po sa nangyayari po sa kanyang kapatid na tinatawag pong Lupin at tinatawag niya ring Bangag, mga kababayan. Ito po ang mga revelasyon at pag-amin ni Senadora Amy Marcos sa nangyayari po sa kanyang kapatid, mga kababayan. Umpisa na po natin pakinggan siya. Kasama po si Banat Bay. Ang tigas kasi ng ulo ng mga Pilipino. I mean, what happened to before, 86. hindi na nadala. Ibinalik pa uli. I'm not saying you're bad. Hindi po yun ang ano ko. Kaya lang, sana natuto na tayo doon. Hindi pa eh. At ang Ganun din ang palagay ko eh. Kasi parang feeling ko, kung may nakakaalam ng mga consequences ng mga ganyang lakad, siguro ang pamilya namin. Kasi talagang nakataya kami dyan kami talagang napahirapan and everything. Kaya nagugulat ako, ba't inuulit? Bakit parang nakalimutan ng lahat na nakalipas? Ma'am, how do you feel na you're given a chance, pero your brother failed? Yeah. Kami na nga, di ba? Parati ko sinasabi, kami na yata pinakaswerteng pamilya, tao sa buong mundo. Talagang hulog ng langit. Sino ba binibigyan ng second chance? Tapos, ganito, bigo, sobra. Ang daming bigo. Eto pa, ang pinagkaiba din nung panahon ng ama ko, may nagsasabi yan, si Jinggoy, nabanggit mo. Marami sa aming kaibigan na sinasabi, alam mo, nung panahon ng martial law, alam mo na kung sino ang kaaway. At yun talaga ang upakan. Maliwanag yun. Kung NPA ka, sorry na lang. Deadball ka na. It's over. Ganon. Kung nakikipagkalantari ka sa kaliwa, meron kang communist na leanings, ganyan. Klaro yun. Walang kiyaw-kiyaw. Ito, ang labo, bakit tinatamaan yung mga kaalyado? Nag-umpisa kay Inday Sara at sa mga Duterte. Yan naman nagpapanalo noong 2022. Bakit uupakan? Tapos sunod-sunod na, sina Jinggoy, last man standing sa Malacanang noong 1986. Uupakan naman si Jinggoy na anak ni Erap at ni FPJ. They were the last there. Kaya nga, everybody saying, di mo na alam sino pang tinatamaan. Bakit yung mga kasama, yung mga kaibigan? Pero sa tingin niyo po, sinong nagko-control? Your brother or your sister-in-law? Hindi ko alam. Marami sila dyan, di ba? Nung bata ako, sinasabi kong snake pit ang Malacanang. I used to say, kasi ang dami, may sakit na yung tatay ko noon. So, marami ng ambuyong, marami talagang nakikialam na. Ewan ko, si Bongbong, kung anong sitwasyon dyan. Matagal na kasi hindi kami nag-uusap. Na-out na ako dyan ng maaga eh. Tapos, I don't know, marami nagsasabi, sina Martin Romualdez, si Tambaloslos, ayan, tapos yung asawa, tapos yung mga kung sino-sinong cabinet member, diba, in and out. Nag-umpisa kay Vic Rodriguez, na-out kagad. Iba na naman. Ngayon na naman, sinasabi yung mga Remulla, na-out na rin daw. Si Ralph Recto daw. Ang daming tinuturo nalilito na ako. In short, yung binoto natin, hindi yun ang namumuno. Parang ganun. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam. What about the Remullas? I basically grew up with them. Yung tatay nila close sa ama ko. Kaya inakala ko na yung tatay nila, ganun din sila. Pero ibang klase. So bakit tahimik ang liberal, ang yellow, ang pink? Bakit sila tahimik sa gitna ng bilyon-bilyon, Actually, trilyon-trilyon na pagnanakaw? Yan po sana ang magandang isona ng kapatid niyo po. Oo. Nagpapasalamat po kay BBM. Dahil sa kanya, na-reveal ang lahat ng kulay ng mga dilaw at pink. Dito mo malalaman na hindi sila... binuhay pa kasi. Linibing na didigong yan. Ano ba? Dito makikita talaga na hindi sila anti-corruption, hindi sila talagang anti-Duterte lang sila and they want to be in power. Well, anti-Marcos din sila, pero Duterte muna. In the meantime. Oo, No, pero sooner or later, gagamitin din
gagamitin din si Bongbong, di ba? Ngayon, ginagamit siyang pang-upak kay Duterte. Tapos sooner or later, siya rin ang upakan. Yan ang ramdam ko. Hindi naman kami mahal ng mga yan eh. Pero for now, Pero for now, plastikan, ever, politika. talagang they want to go back to power. Yun eh. Eto mga pink at saka dilaw, mga entitled talaga to. Sila lang ang huli, sila lang ang magaling, sila lang ang anti-corruption. Ay, sila lang ang malinis. Oo, sila kahit lang- hindi. Oo. Eh, Makakabalik ba? Diyos ko, nadidepress na ako. Ayoko na. I don't think so. Kasi yung sinasabi nila na si Lenny, Oo. na pag ang argument lang ng mga Si tao Lenny, doon, si Risa, si Nabam, si Nakiko, buhay na buhay daw, namamayagpag. nobody's taking serious kay Risa. Risa is Ontiveros yung pinakamalalang politiko na sa Pilipinas. Bakit malala? Wala talaga yan. Katak Una, hindi. talaga? Mahina talaga utak. O, ikaw Sorry to say, pero that's true. Di ba, makikita nyo. Sumbong kita. Ikaw- May nalaman nga ako eh. Oo. Hanggang meeting, meron siyang earpiece. O, talaga? Kaya nga sabi ko, ano Sila ba ni namang Pia klaseng politiko nagtataraya, to? nagalit na si Pia kasi naka-record kami lahat. Naku, nervous naman ako. Hindi ko sinabi yun, pero narinig. Hindi. Yung mga magsasaka nakakahiya kasi syempre inaasahan nila second Marcos administration, nakatutok na naman sa farmer, sa agrikultura, sa pagkain, abot kaya ng lahat, blah blah blah, all that stuff, 'di ba? Mga kadiwa, Nutriban, sagana eh. Wala eh. Ang mahal-mahal ng pagkain dito. Pag nag-abroad ka, di ba masyashock ka, highly developed ang Korean, Japan, mas mura pa kaysa dito. Actually, ma'am, may lumapit nga sa akin mga hog racer na na Grabe. bakit pinirmahan daw yung pag-import? Pag-import. ang dami-dami nating baboy. Ang dami ng baboy kasi nga nag-restocking pagkatapos ng ASF. Di ang daing baboy, hindi mabenta, nabubulok. Paano ka mura-mura, nakaputol na yung liempo? Samantalang kung tutuusin yung mga imported, dyan nang galing yung sakit. Yung ASF nang galing sa mga liempong imported. Ay, Kainis. Tapos yung sa amin, yung mga gulay, yung mga carrots dyan sa Benguet, tinatapon na lang sa bangin ng mga igorot. Nakakasama ng loob eh. Sino po kayang kumikita sa importation? Ay, kilala ko. Kaya lang sa cyber libel ka, at ako naman mapaplunder. Yari tayo. Pero, kilala natin lahat sila. Sa BIR po, no? Di ba Hindi. yun? Ay, BIR sa customs? Hindi. Hindi. Kapamilya. Ouch! Kapamilya. Aray ko, ano ba yan? yan, lahat kapamilya kumikita. Talagang no more Marcos na. Dahil mismo ang kapatid ang nagsasalita na wala pong kwenta ang kanilang pagbabalik. Ang pagbabalik na binigyan ng second chance ng mga Pilipino ay binudo lang tayong mga Pilipino. Nito pong ni Junior na tinatawag daw pong lupin at bangag ng kanyang ate. Kaya po nakakalungkot. Yung mga tao na tumulong, ayon mismo kay Senadora Amy Marcos, tumulong, kaibigan, kakampi, katulad ng mga Duterte, ay siya pong binigyan at pinerwisyo at ginawan pa ng kasamaan at pinababagsak na pilit silang lahat. Ang mga tumulong, kakampi, kaalyado, ang ipinagpalit ay grupo ng makakaliwa, dilaw, pink, hindi po ba, liberal, at mga oligarkiya. Hindi kaya? At sinasabi nga po pinagtatapunan ni dating Pangulong Duterte yan, yung mga pink, dilaw, puro sinyot na sa inidoro yan. Pero lahat, yung mga tao na yan, kasama mga kaliwa, NPA, yan po ngayon ang kasakasama ng administrasyon ni Lupin. Kaya nga sinasabi ni Amy Marcos, mga plastic yan. Ginagamit daw si Bongbong para pabagsakin ng mga Duterte. Pagkatapos, siya naman ang pababagsakin. Ganun po talaga. Parang mga ahas yan, tuklawan ng tuklawan. Kaya lang, sa ginawa po ng kanyang kapatid, ng kanyang pamilya, sino po ang nagsakripisyo ng kahirapan? Tayong mga Pilipino. Yung ginagawa po nila, kawalanghiyaan, at tuloy-tuloy pong kawalanghiyaan, at binigyan mo pa ng second chance, tayo po ang nagsakripisyo. Tayo po ang naghirap.
Kaya nga napakahirap ng sitwasyon sa ating bansa. Kaya nga nahalimbawa pa ni Amy Marcos, kung yung Japan, Korea, South Korea, di ba? Mas mura pa mga pagkain nila ikumpara sa ating bansa. At lahat ay pinagkakakitaan nila. Hindi po ba? Pati nga karning baboy. Napakarami sa atin pero umaangkat sila dahil may gustong kumita yung nasa Malacanang. Kontrolado po kasi nila ang custom. Kontrolado rin po nila ang BIR. Hindi po ba? Lahat kontrolado nila dahil sa kasakiman, greedy sa pera at kapangyarihan. Kaya po, talagang maisusumpa mo talaga ang mga tao na ito at masasabi mong no more. Tapos na. Tapos na ang kasaysayan ng Marcos sa politika, lalong-lalo po sa pinakamataas. Hindi po ba? Sa national. Mahirap ng pagkatiwalaan pala ang mga Marcos dahil nasa dugo pala nila talaga ang kasakiman, lalong-lalo sa kapangyarihan at pera. At pinagsama-sama pa. Kaya nga sinasabi ni Banat Bay, sa panahon ni Marcos Jr., lahat ay lumabas ang tunay na kulay kung ano ang layunin sa bayan ng mga dilaw, pink, liberal, at lalong-lalo ang mga makakaliwa. Ano asahan mo riyan? Hindi po ba? Ang sila po ay puro po pang sariling interes lang. Para lang mapabagsak si Duterte at ang mga Duterte. Nakita nyo naman po. Kasama sila sa lahat ng uri ng anomalya sa ating bansa. Kaya yan po mga kababayan, mismo na po kay Senadora Amy Marcos ang nagsasabi, siya na mismo nagsasabi na walang ginawang kabutihan sa ating bansa ang kanyang kapatid at ang administrasyon ng kanyang tinatawag na bangag. Lahat, pati ang sinasabing kaibigan ng pamilya niya, ang mga Rimulya, yan din po ang isang nagpapahirap sa ating bansa. Hindi po ba? Halos lahat po sila. Kaya mas mainam na po yon kay Senadora Amy Marcos na at siya na nagsabi na walang kakwenta-kwenta ang kanyang pamilya, lalong-lalo ang kanyang kapatid. Hindi po ba? Trapong-trapo. Talaga pong ibang klase. Yan po yung sinasabing weak leader na matalino pala sa kawalanghiyaan. Di umano. Maraming salamat po sa nakagusto po natin Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada, kay Jake Yahut from California, USA, Kingston from Hong Kong, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, at kay Mika Ligaspi at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mapagawa. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.